viewers, ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. For today's video, share ko sa inyo yung 10 plants ba or mahigit ata sa 10. Basta mamaya isa-isahin ko sa inyo. Ang ganda ng mga plants na to, yung talagang mapapa-second look ka kasi ma-attract ka talaga sa ganda niya. Number 1 ko syempre itong Ceratum ko na to, yung marble ceratum. Ang ganda ng kulay niya, ang ganda ng ano niya, marble talaga yung ano niya, yung variegation niya kasi nag-splashes yung marbling niya talaga. Tapos yung ang ganda kasi ng unang labas nito, yung pa-unfurl pa lang, parang nagre-red siya, nag-orange, parang ganoon. Tapos magko-color changing siya into yellow. Tapos bago siya light green. Gusto ko kasi yung kulay na light green kaya talagang attract ako sa kanya. Bongga talaga tong ceratum marble na to. Para siyang kamukha siya ni Ring of Fire, parang ganun din ang itsura ni Ring of Fire. Gusto ko rin yung kulay ng Ring of Fire, yung may pagka neon Ring of Fire. Gusto ko 'yon. Tapos may pagka red yung bagong unfurl niya, kaya siya tinawag na fire kasi parang umuusok, parang nagbabaga yung niya, yung mga dahon niya pag bagong labas. Same dito, nagre-red din yung dahon niya, tapos magkukulay orange, sabay magkukulay yellow, tapos neon green, hanggang sa mag dark green, yung kaunting dark green lang. Ang ganda ng marbling talaga nito. Natutuwa ako kasi ang hirap nito maghanap dito sa Pilipinas pa, kaya doon ko yan nabili sa Thailand. Ang sexy pa ng mga dahon niya, diba, ti? Ang cute ng mga dahon niya, may pa ang tawag dyan, yung parang lagare, yung parang may mga ano siya. Ang cute, gusto ko siya, pati yung kulay niya. Tapos paggabi, parang nagla-light siya, para siyang nagni-neon pagkagabi. Kasi natatamaan siya ng lights ko dito. Meron ako kasing lights dito na parang gano'n. Ayun. Ayan. Ayan, kita nyo. Ayan. Ang hirap naman anuhin. Yan, may lights ako dyan na ganyan. Pag tinatamaan siya ng gano'n, ang ganda ng kulay niya. Nanggigil talaga ako sa kanya. Hindi ko pa siya mapapropagate ngayon, kaya i-enjoy ko muna yung lash niya kasi super ganda niya pag lash. Ang cute. Number 2 na plants na gusto ko ay itong unyamani ba to? Hindi ko maano na unyamani pa to. Itong tricolor ko dito. Para kasi siyang 9 carats, 18 carats ganun na nagta-tricolor talaga siya. Hindi ko sure kung talagang tricolor to or kung ano man tong, basta kung ano man tong pangalan ng aglaw na to, ay bet ko siya ngayon. Nabili ko siya kakaunti lang yung mga dahon, kaya mura ko lang siya nabili kasi ako na nagpatubo, ang tagal niyang magkaroon ng mga bagong dahon, pero buti na lang kahit papaano ang dami niya ng dahon ngayon. Tapos yung niya, yung parang meron ako nabili nitong lash na kaso nabenta ko na. Kaya na-miss ko siya nung nakita ko, bigla akong naaalala, sabi ko meron pa ako dito sa may malapit dito kako sa may ilalim. Tapos sinilip ko siya, marami na siyang bagong dahon. So bet ko siya ngayon. Inangat ko na siya ng pinaglalagyan kasi baka mamaya magtunaw pa doon sa pinaglagyan ko doon. Pero gumanda siya doon sa pwesto na yun, kahit na minsan ko lang diligan doon. Ay, bet niya, kasama niya yung iba kong aglaw. Gustong-gusto niya yung pwesto na yun. Pag hindi siya gumanda dito sa pwesto pinaglagyan ko, pinaglipatan ko sa kanya, ibabalik ko siya doon sa pwesto niya. Doon kasi siya gumanda. Kaya pagka meron tayong mga halaman na medyo pangit dati, tapos nung nilipat mo ng pwesto biglang gumanda, hanggat maaari, or tingnan nyo, kung ililipat nyo man siya, tingnan nyo kung gaganda siya doon or papangit. Pag pumangit siya ng kaunti, maglagas lang isang dahon, balik nyo agad doon sa pinagpwestuhan niya dati kung saan siya gumanda, para hindi matuloy yung pagkasira niya. Tatlo yung kulay niya, ang ganda ng mga dahon niya. Yung kulay ng dahon niya nagmamarbling din, parang nagpipinkish, tapos yung white niya talagang super white talaga, hindi siya yung dirty white na kulay. Ang cute ng mga variegation na yan, di ba? Ang ganda lang ng niya, fresh na fresh lang. Tapos may tumubo pa sa kanyang bagong parang puputulin ko yan pagka sunod na araw siguro. Kasi yung bulaklak niya, mas maganda kasi pinuputol yung bulaklak para mabilis magkaroon siya ng mga baby. Pero minsan naman, meron namang mga aglaw. Depende yun sa aglaw ha. Meron kasing magandang pinuputol yung bulaklak. Meron namang aglaw na pangit siya pag pinuputol yung bulaklak. Kasi matagal siyang magkaroon ng mga suloy or bagong baby pag pinuputol yung yung aglaw na yun or yung bulaklak ng aglaw. May yung mga sa ating aglaw, yung mga lokal sa ating aglaw. Maganda sa kanya, pinuputol yung mga bulaklak. Pero yung mga China plants, yung mga gandang plants, Thailand aglaw or yung mga Malaysian aglaw, mas maganda sa kanya. Huwag mong puputulin yung para sa akin lang ha, para sa experience ko sa pag-aalaga ko, kasi napapansin ko lang yan sa bawat sa bawat bili ko ng aglaw, ganun yung napapansin ko sa kanila. Number 3 na plants na gusto ko ngayon ay itong Marble Congo. Itong hybrid Marble Congo ko na to. Meron ako isa dito, tatlong tatlong paso ng binili ko.
Ayan oh. Ako na nagrepat nito kasi soil ano siya eh. Uprooted siya nang nabili ko. Hindi siya masyadong, eto, super ano na talaga, full bar to, pero ang ganda ng likod niya, parang nagre-red siya. Oh, di ba? Nagcha-chunky yung bar. Oh, di ba? Ang cutie. Oh, ang cutie. Tsaka ang maganda sa kanya, kahit mahal siya, hindi siya mahirap alagaan, kaya hindi ka matatakot na bumili sa kanya kasi hindi siya tunawin, hindi siya mabilis mamatay. Tsaka yung isang ano ko, ang ganda ng variegation, ang ganda ng dahon, ang ganda ng tayong-tayo niya. Kaya yung isa, hindi ko talaga tinanggal sa potting mix niya. Kasi nung pinadala yun, may potting mix. Siya lang ang nag-iisang plants na nakapat kasi maliit lang yung pot niya. Hindi ko muna tinanggal sa paso niya kasi nagustuhan niya yung paso na yun or yung potting mix na yun. Gumanda siya dun. Para siyang hindi siya bumiyahim. Nung pagdating sa akin talaga, ang ganda niya. Walang stress yung ano niya, yung mga dahon niya, walang stress yung mga stem niya, pati yung mga ugat niya. O, di ba? Pagka may bago kayong mga bagong plants, mas maigi hindi uprooted, or kung mag-uprooted man kayo, mas maigi yung yung potting mix na ginamit ng seller ay yun din yung potting mix na gayahin nyo para mas magwapabuhay nyo yung plants na binili nyo, lalo na pag bago yung plants na yon or bago pa lang kayo mag-aalaga ng plants na yun. Number 4 na bet kong plants ngayong February ay ito. Di ba? Ang ganda naman ng dahon niya, be. Parang kamukha niya si Pink Siam tsaka kaso nag-chunky yung variegation niyang pink. Ang ganda ng pagka-pink niya, talagang bright siya. Ang pangalan nito si Kanza Aglaonema. Yan ang ganda ang cute. Ano naman, be. Grabe yung bar niya High bar talaga. High bar. Malaysian to. Galing to sa Malaysia na order ko. Di ba may bagong dahon siya. Dito ko lang siya nilagay sa sa gantong paso. Pero nagustuhan niya kasi tingnan mo naman kung anong trip ng ugat niya parang nangapit bahay siya tapos umikot siyang ganun yung ugat niya. Ang ganda ng niya stem niya pink na pink. Pink na pink yarn. Tapos yung pinkish na dahon ang nagdala sa kanya. Super cutie. 'Di ba? Ka talaga sa mga aglaw kasi iba-iba yung mga dahon niya, iba-iba yung variety niya, ang cute na mga dahon niya. Bawat veins iba ang kulay, tapos medyo bright yung kulay ng mga dahon nila, 'di ba? Ang cute. Gusto ko 'to ngayon kasi nung nakaraan nabili ko siya, medyo bagsak pa siya. Ngayon kasi nakatayo na siya Keri-keri na niya sarili niya. Maliit lang yung pinaglagyan ko sa kanyang paso kasi yung niya, yung ginanon ko yung ugat niya. Dito pa siya kakasya sa maliit na paso Pero okay na rin sa kanya Keri-keri niya na, tumatayo na siya kasi nung nakaraan bagsak pa siya Ang ganda nitong Kanza na to. Kanza Aglaonema. Number 5 na plants na gustong-gusto ko ngayong February ay itong favorite kong na Scindapsus. Ang ganda niya, ang dami niya ng dahon ngayon sa akin. Silver Splash ang pangalan niya. Ang ganda ng mga dahon niya. Tingnan mo ang kakapal ng mga dahon, tapos ang bright ng kulay niya. Lalo na pag naarawan niyan, ay sabi ko sa iyo, ang ganda niya. Worth it yung kahit mahal ko siya nabili dati. Tapos umaakit na kasi yung dahon niya. Ang ganda niya. Tapos habang lumalaki siya, habang dumadami yung dahon niya, palaki yung dahon niya kasi nilagyan ko siya ng pole. Nagustuhan niya yung pole, padikit na siya sa pole. Or dumikit na talaga siya sa pole, kaya siya lumaki ng dahon or nagkaroon ng malalaking dahon ngayon. Ay, tuwan-tuwa talaga ako sa kanya. Parang ang mangyayari nito, parang hindi ko talaga siya puputulin or hindi ko siya ipopropagate hanggang sa tumangkad siya, lumagpas siya sa pole na gusto ko or yung nilagay ko sa kanya. Ay, ang cute niya talaga, ang cute ng variegation niya, yung nagkikislap-kislap na variegation niya. Super cute talaga. Hindi ko masabi kung paano ko siya parang yun talaga yung nakakaano sa plants na pagka tuwing nakikita mo sila, ma-attract ka talaga. Kaya hindi mo masisisi na iba-iba naman ang gusto ng tao, 'di ba? Pero may mga tao talaga na ma-attract talaga sa bawat dahon ng halaman. Same tayo ng mga ugali, same tayo ng mga kung na-attract ka sa plants, mahilig ka sa plants, 'di ba? Number 6 na plants na gustong-gusto ko ngayong February ay itong Truby ay mint bar ko na to. Tingnan mo naman, be, ang ganda ng mint bar ko na to. Super cutie talaga, hindi mo talaga aakalain na nakabili ako nito kasi ang mahal-mahal pa nito. Pero ang ganda ng var niya, hindi ko lang alam kung nagmura na rin to ngayon. Kasi matagal siya magkaroon ng mga bagong dahon, nung nakaraan ko pa kasi ito nabili. Matagal siya magkaroon ng mga bagong dahon kasi syempre Scindapsus siya. Tapos ang bagal niya magkaroon ng mga roots. Minsan nakikita natin yung mga propagation natin ng Scindapsus. Ang daming ng dahon, pero pag tinanggal mo sa roots, pag tinanggal mo yung roots, ang konti lang ng roots niya. Ganun yung mga Scindapsus. Kung nag-aalala ka, kung nakabili ka ng mga Scindapsus na kakaunti lang yung roots tapos marami yung dahon, mapapabuhay mo yun, be. Kasi matagal silang magkaroon ng mga bagong ugat. Pero
yung ano naman nila, yung ugat nila talagang fully equipped naman para ma-sustain yung mga dahon na lumalabas sa kanya. Kaya siya nagkakaroon ng mga bagong dahon kasi solid na yung ugat na meron siya. Mas mabilis nilang pinapalabas yung mga dahon kaysa sa mga ugat. Hindi siya, kabaliktaran naman siya ng hoya. Ang hoya naman, nauuna yung mga ugat, or minsan naman, yung mga Peru, inuuna yung mga ugat na paramihin bago magkaroon ng mga bagong dahon. Ito naman si Scindapsus, inuuna naman ito yung mga dahon bago magkakaroon ng maraming ugat. Ganun siya. Number 7 na gusto kong plants ngayon ay itong, silver satin. Silver satin ito. Basta, siya, satin area. Ang ganda niya. Ang lalaki ng dahon na lumabas sa kanya. Kasi nabili ko to 1 leaf lang. Kaya natutuwa ako pag nakikita ko siya na marami ng dahon ngayon. Marami na, para sa akin marami na yan kasi ang tagal niya magkaroon ng bagong. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga nagtitinda ng plants na medyo pricey yung mga plants nila kasi sa tagal na natulog yung nila, investment nila, or sa tagal na natulog dahil ang tagal magkaroon ng mga bagong ugat yung puhunan nila, syempre doon nila babawiin yun. Parang ganun. Pero ang hirap pa kasi hanapin ito, lalo na tong nabili ko na tong Japan Bar to. Siya, premium bar talaga. Sa Japan siya nanggaling. Tapos, yung nagla-live kasi nito, nasa Japan mismo, doon siya nagla-live. Ang ganda ng variegation niya, talagang premium bar. Yung lumabas naman talaga, hindi mo talaga, mapapa-second look ka talaga sa kanya pag nakita mo siya. Ang cute ng mga dahon niya, ang cute ng bar niya, di ba? Maaalis talaga yung mga stress mo dyan sa katawan mo pagka nakikita mo tong mga Scindapsus na to. Lalo na pagka magkakaroon ng bagong dahon, tapos premium yung bar na lalabas sa bagong dahon. Ay, talagang solid talaga yung araw ko pagka ganun. Number 8 na plants na gusto ko ngayon ay itong mayana ko na to. Ay, ang cute na cute talaga ako. Alam niyo ba itong mayana ko na to? Marami ako dating mayana. Tapos pinagbebenta ko kasi siya, mabilis lang siyang pabuhayin ng mayana. Kaya lang, may aso ako nung nakaraan na makulit talaga, pinagtutumba niya, kaya nagbawas ako ng mga plants noon. Tapos, dahil sa nausod yung mga halaman nung nakaraan, maraming bumili, so napaubos ko pati yung mga mother plant. Pero itong natira sa akin na to, ay naku, ang liit lang ng mga dahon nito dati. Di ko alam kung bakit, nilipat ko lang siya ng pwesto Nung nilagay ko siya dito sa lamesa ko banda, sa may malapit sa, para madidiligan ko siya, kasi uhawin tong mga mayana kaya nilapit ko siya dito. Tapos, nadadirect sunlight siya. Ay, doon siya bumongga. Ang laki ng mga dahon niya. Ang ganda ng variegation ng kulay ng dahon niya. Hala, naging violet na siya. Dati, parang nagre-red-red lang siya. Pero ngayon, ang nangyari sa kanya, nag-violet yung dulo, tapos yung bandang malapit sa petiole niya ay parang nagkulay neon green. Ang ganda ng kulay niya kahit gabi, nakikita ko siya. Ma-attract ka talaga pagka plantita ka talaga, talagang ang mata mo mapapapunta sa kanya kasi ang ganda ng dahon niya, yung mga dahon niya pa, nagsilakihan pa talaga ng bongga. Halos magiging kasing laki na ng kamay ko yung mga dahon niya. Samantalang dati yung mga mayana ko, hindi ko naman napapalaki ng ganyang kalalaki. Nung napadirect sun siya, tapos dito ko siya malapit, naglegi na kasi to Nung inano ko siya, nilagay ko siya dyan, kasi lagi siyang nauuhawan nga. Pag ito kasing mayana lagi nauuhawan, nagbabagsakan yung mga dahon niya. Tapos yung parang nauubos yung tubig niya sa katawan niya. Kaya nilipat ko siya dyan. Nagkaroon ng mga bagong dahon yung mga petiole niya or yung stem niya sa baba. Kaya natutuwa ako sa kanya. Bumongga siya dyan sa pwesto na yan. Kaya minsan, pagka nakita natin yung plants natin na hindi gumaganda dun sa pwesto nila na yun, medyo isipin natin kung saan siya magandang ilipat. Tapos, yung hindi ka rin mahirapan sa kanyang dilig ka ng dilig kasi uhawin nga siya, tapos dilig ka ng dilig, dun mo ilipat sa malapit sa'yo, sa diligan mo or mabilis mo pa siyang madidiligan. Number 9 na plants na gusto ko ngayong February ay itong Sundrop aglaonema. Ang ganda ng kulay niya. Nung nakaraan kasi nasunog to, kaya natutuwa ako ngayon na nakabalik na siya sa kagandahan niya ulit. Cute na ako sa mga dahon niya ulit. Kasi dati naman talaga ang ganda-ganda nito. Tapos mga baby na to, pinagtatanggalan ko na ng baby. Kasi may sipag tong magkaroon ng mga baby. Tapos, inaalisan ko siya ng mga baby kasi naglalagas yung mga dahon ng aglaw natin pag hindi natin pinopropagate, hindi natin tinatanggalan ng mga baby nila. Kaya, mas gumanda siya ngayon, parang nakaalwan-alwan siya sa buhay niya, dyan sa pasok na pinaglagyan sa kanya. Kasi, nilipat ko rin siya sa pinagpupwestuhan, nasunog siya doon sa pinagpupwestuhan. Matagal na rin siya doon sa pinagpwestuhan ko sa kanya dati. Kaya lang nasunog siya kasi parang nag-iba yung init ng araw, tapos sobrang lakas siguro ng init or sobrang tapang or sobrang extreme ng init na napunta sa kanya doon banda. Kaya nilipat ko dyan sa pinagpupwestuhan niya. Ngayon, nakabalik na siya sa dati niyang kagandahan. O, diba? Ang cute ng mga dahon niya, yung kulay niya, talagang mapapa second look ka talaga sa kanya pag nakita mo siya. Yung mga petiole niya, white na white, para siyang pechay. Tapos yung dahon niya parang nagma-marbling, parang sumasabog or nagagalaxy yung mga green na nagni-neon green. 'Di ba? Ang cute ng mga dahon niya. Number 10 na plants na gustong-gusto ko ngayon. Ay, naku, ang ganda nito. Ito si
Epi albovar ko. Tingnan mo naman, be. Talagang hindi mo talaga gugustuhin na na mamamatay siya. Pag nagpo-propagate ako nito, dati hindi ko pa nakakapa yung pag-propagate nito. Hindi ko talaga siya mapabuhay. Kung ano-ano ng potting mix ang ginamit ko sa kanya, hindi ko siya mapabuhay. Ngayon, ang ginagawa kong diskarte sa kanya para hindi siya mamatay, hindi siya magtunaw, ay sphagnamos muna. Pag marami na siyang ugat sa sphagnamos, dumikit na siya sa sphagnamos, tsaka ko siya ilalagay sa loam soil. Kasi doon siya lumalaki. Doon siya mas dumadami yung mga dahon sa loam soil. Mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong dahon pag naka-loam soil sila. Pero syempre, padadamihin niyo muna ng mga ugat sa sphagnamos. Ganun yung ginawa kong diskarte sa kanya kasi hirap na hirap ako sa kanya magpabuhay. Tingnan mo naman yung variegation niya, be. Talagang mapapawaw ka talaga sa variegation niya. Tapos ang lalaki ng mga dahon niya, yung mother plant niya, ang lalaki din ng mga dahon na lumabas sa kanya. Halos sabay yung pagganda ng baby plant, yung pinagpo-propagate kong plant, tsaka yung mother plant. Mas dumami yung mga growth point ng mother plant niya nung pinutulan ko. Kaya okay na okay din sa plants natin pagka nagpo-propagate tayo, mas magbe-benefits yung plants natin. Pagka nagpuputol tayo sa kanila, mas dumadami yung mga heads or yung mga growth point nila. Tingnan mo naman yung mga dahon niya, be. Oh, talagang cute talagang tingnan. Tapos ang maganda pa dito, yung yung fenestration niya talaga. Tingnan mo naman, talagang bongga ang fenestration niya. Kaya meron akong customer na na ang lahat ng kino-collect niya talaga puro epipremnum pinatum kasi gustong-gusto niya yung fenestration ng epipremnum pinatum para rin daw monstera. Dati daw favorite niya yung monstera, same sa akin. Doon ako nag-umpisa sa monstera. After kong gulay muna, mga gulay-gulay yung ginawa ko, yung nagtatanim ako ng mga gulay. After noon, nag-monstera ako hanggang sa dumami na yung plants ko, hanggang sa mas nagustuhan ko na yung house plants. Pero gusto ko pa rin naman magtanim ng mga gulay. Kaso nga lang, dyan sa mga ilalim ko na hindi ako makapagtanim kasi may kumakain ng mga babies. Yung kunyari, nagtanim ako ng mga kamatis. Patubo pa lang yung kamatis, kinakain na. Yung mga bubwit na mga mababait ko dyan. Nandyan sa ilalim. Kasi sa baba niyan, parang may butas yan dyan sa ilalim na parang kanal na doon ang gagaling yung mga bubwit or yung mga mga mababait. Ang lalaki ng mga dahon niya, ang cute ng mga dahon niya. Tapos, pag bagong unfurl yung dahon niya, mas matutuwa ka talaga sa kanya kasi ang kintab ng kulay ng dahon niya, tapos makikita mo ang maganda kasi dito kay epipremnum pinatum na albo or kahit anong variegated na epipremnum pinatum ay hindi tunawin yung variegation niya. Hindi kamukha ng mga ganito. Kunyari ito nag full bar to. Ito parang hindi naman tutunawin. Pero yung mga kasi, yung mga Florida Beauty or yung mga ito nagtutunaw to eh. Ang lash na pala nito, ang ganda rin. Nagtutunaw yan pag nag-half bar yan. Naglulusaw yan pag pangit yung pinagpwestuhan mo sa kanya. O, di ba? Ito, nagpo-full moon pa siya, oh. Nagtutunaw yan pagka pangit yung pinagpwestuhan mo sa kanya or laging basa yung potting mix mo sa kanya. Unlike dito sa epipremnum pinatum na to, lahat ng variegation nila hindi tunawin, hindi lusawin. Kahit naka-direct sunlight, hindi naglulusaw. Kahit nababad mo na sa tubig, hindi siya maglulusaw. Kahit saan mo siya ipwesto, kahit hindi dun sa kulob, kahit dun sa kulob mismo ang pinaglagyan mo sa kanya, mapapabuhay mo siya. Basta rooted na siya, hindi siya mamamatay, magta-thrive siya dun. Maghahabaan nga lang yung mga petule niya, yung mga dahon niya, pero good var pa rin yung ilalabas niya at hindi siya mamamatay dun sa pagpupwestuhan mo, kahit kulob pa yun. Pero siyempre, pag bagong propagate yung mga epipremnum pinatum, kailangan nun mahangin na pwesto at wag dun sa kulob na paglalagyan. Kasi pagka hindi pa siya full established doon sa paso niya at sa pot niya, ay magtutunaw pa siya pagka nilagay mo sa kulob na pwesto. Pwede siya sa loob ng bahay, yung mga epipremnum pinatum. Indoor din sila. Ang ganda nila sa loob ng bahay. Kung ang bahay mo ay malalaki yung or malapit sa bintana, pwede mo siyang ilagay. Mabilis silang dumikit sa wall. Kaya bantay-bantayan nyo, baka dumikit agad sa wall nyo. Mahirap siyang tanggalin. Sasama yung mga pintura sa mga ugat niya pagka dumikit na siya doon sa pader nyo. Next na, plants na gustong-gusto ko ngayon. Hindi ko na alam kung asa na akong number. Ito ay itong Philodendron Brazil ko na to. Hala, ang ganda ng mga var niya. Kahit mural na lang siya ngayon, 50 pesos makakabili ka. Lush na, maganda na yung var niya. Tapos, meron pang lumalabas ngayon na parang ibang pangalan pero same lang niyang itsura. Ang ganda niya. Mahal yun pero halos parehas yung ganda niya, yung beauty niya dito sa Brazil. Ang ganda niyang tingnan pag merong var sa gitna, mas cute siya. Yung mga parang ang nagdala talaga sa kanya, yung neon var na nasa gitna ng dahon niya.
Cute na cute ako sa kanya, parang may pilapil sa dahon, di ba? Number 12, oy, number 12 lang yan. Number 12 na gusto ko ngayong February ay itong plants ko na tong jasmine. Ako po, napaubos ko na yung mga plants kong jasmine. Pero ito, mga propagation ko na to, hala, ang ganda niya. Yung mga dahon niya, parang siyang bulaklak na. Sabi ng nanay ko, akala niya daw bulaklak, yung pala dahon. Ang cute na mga kulay niya, tingnan mo naman, nagwa-white, nag-yellow, nag-pink, nag-green, maganda yung pinakadulo, nagwa-white tapos nagpi-pink, 'di ba? Ang ganda ng kulay niya, nanggigigil talaga ako lalo na pag naaarawan siya. Ang ganda niya. Naka-direct sunlight 'yan. Tapos yung lumsoy lang ang lagay ko sa kanya. Tapos ang ano niya, ang tawag dito, yung pataba niya, ano lang, tawag dito, saging. Pinag ano ako ng saging or yung hugas bigas. Yan lang yung pataba ko sa kanya. Minsan nalalagyan ko siya ng ng vermicast. Yun yung pataba niya. Napabuhay ko siya kasi tusok lang yan, puro cuttings lang yan. Pero pag magpuputol kayo ng ganito, kunyari magpo-propagate kayo, huwag niyo munang ida-directsan. Pag dinirectsan mo siya, after 2 to 3 weeks na na-propagate niyo siya, doon niyo siya ilagay sa mahangin na pwesto. Tapos huwag masyadong basa yung yung potting mix na paglalagyan mo sa propagation mo, mapapabuhay mo yan siya. Ang cute niya, putol lang to ha, putol-tusok lang yung gagawin mo sa kanya pag propagate. Mapapabuhay mo talaga siya. Tsaka mo siya i-directsan pag naka 3 weeks ka na or 2 weeks na sa kanya. Pag nakita mo nang may bagong dahon na lumabas sa kanya, tingnan mo naman yung dahon niya. O, para na siyang bulaklak, di ba? Number 13 na, gusto kong plants ngayon ay itong Manjula, di ba? Kahit na mga mumurahing plants to, pero makikita mo talaga yung beauty ng halaman. Hindi naman dahil sa mga mamahalin yung plants natin, ay maganda na yung plants natin. Nandito pa rin yung iba, yung beauty ng pinakadahon ng mga halaman or yung beauty ng halaman natin sa mumurahing plants or di mo aakalain talaga na mura lang yung nabili mo pero ang ganda na ng variegation na mabibili mo sa kanya or makuha mo sa kanya. Itong mga Manjula na to, nagre-revert to ha, pero wag nyong ikukulong sa madilim na pwesto para hindi siya mag-revert. Kasi nagigreen yan yung mga Manjula na yan, para siyang nagiging global photos pagka na sa madilim na pwesto. Pag bright na bright yung makukuha niyang lights, ay naku be, ang ganda ng mga niya, mga variegation niya, talagang mag-white. Yun nga lang, tunawin to, yung mga kasi photos natin pagka laging nababasa, laging yung full bar na talaga siya, yung talagang ang dahon niya ay full moon na talaga na puro bar na talaga. Naglulusaw itong mga Manjula na to. Pero pagka may green naman, pagka nakita mo yung mga Manjula mo puro puti na, medyo ilagay mo na siya sa pwestong madilim-dilim kaunti or pasok mo siya sa loob ng bahay. Tsaka mo siya ibalik sa labas pagka nakita mo medyo lumalabas na yung mga green niya. Ganun kasi yung mga Manjula, parang niya, yung lights niya, gusto niya mamumuti siya talaga ng bonggang-bongga pagka nagustuhan niya yung lights niya, pagka masyado siyang maraming nakuhang bright lights. Pero madali lang naman i-maintain sa kanya yung may pagka green na may pagka white, nagma-marbling lang. Doon mo siya sa pwestong mahangin at doon sa pwestong hindi laging madadireksan. Kasi pag nagdadireksan, doon naglulusaw yung mga dahon ng halaman natin. Lalo na pag diniligan mo siya ng tanghaling tapat, tapos maiinitan siya, tapos yung tubig niya parang mag-stuck doon sa dahon, yun yung naglulusaw yung mga Manjula natin. Doon mo siya sa pwestong morning sun lang yung makukuha, tapos hindi direct sun talaga ng bonggang-bongga, lalo na pag tanghali. Pang last na plants na gustong-gusto ko ngayong February ay itong white snow marble queen ko na to. Hala, ang ganda ng kulay niya, be. Kahit i-direct sun ko to, hindi siya naglulusaw. Tapos mas gumaganda yung mga variegation niya, mas nag-yellow na may pagka-white yung variegation niya pagka nasisinagan siya talaga ng bongga ng araw. Hala, gumanda siya ng bonggang-bongga diyan. Meron ako mga marble queen photos na naga-half moon, tapos hindi siya nagma-marbling, pero mas gusto ko itong marbling na to kasi hindi siya lusawin, hindi siya natutunaw kahit i-direct sun, kahit nababad sa tubig, kahit i-water propagate mo yan, ang bilis niya i-propagate. Ang ginagawa ko dito, nagwa 1 leaf propagation ako, tapos itutusok ko sa maraming 1 leaf propagation sa isang paso, bumubongga siya ng bongga pagka nagtubuan yung mga dahon niya. Basta pag nagtusok kayo or nag 1 leaf propagation kayo, huwag masyadong basa yung potting mix, tapos diligan nyo siya after 3 days, tsaka siya matutuyo yung mga ugat niya or yung mga stem niya na pinagputulan mo sa kanya para hindi siya maglusaw, kasi yung mga photos natin maglulusaw pa rin niya pagka nagkaroon ng root or stem rot doon sa pinaglagyan mo, doon sa paso na pinaglagyan mo. Lalo na pagbasa lagi yung paso, magbilis siyang i-propagate. Wag nyo lang itutusok ng bonggang-bonggang malalim. Mas maganda yung stem lang or yung pinaka aerial roots lang yung nakatusok. Marami akong plants na variegated. Kung gusto niyo malaman kung paano pagandahin yung variegation ng plants nyo or mas makaiwas kayo sa revert, meron akong video nun. Ayan, kung paano pagandahin or palabasin yung kulay ng marble queen photos or yung mga snow queen marble.